Ginugunita ngayong araw ang World Environment Day bilang pagkilala sa mga kilusang tumutulong sa ating kalikasan. Pero alam niyo po bang may maiaambag na tayo mula pa lang sa hapagkainan? Ayon kasi sa isang pag-aaral, ang hindi pagkain ng karne nakababawas daw ng greenhouse gas emissions na sanhi ng global warming. Si Tina Panganiban Perez on assignment. Sizzling sisig, salad, sabayan pa ng panulak na green smoothies. Sino ba naman ang hindi matatakam sa mga pagkain ito na ang pangunahing sangkap, gulay? Ang vegetables po, juicy. Masarap po. Imbis na karne, textured vegetable protein ang ginamit sa sisig. Saluyot at talbos ng kamote naman ang sangkap ng inuming ito. Based on studies, the children do not like to eat vegetables, but in our school, they like eating vegetables. We use different strategies on how to help them embrace vegetables. Ang healthy meals na ito, bunga raw ng striktong pagpapatupad sa Meatless Monday, na kalaunay halos araw-araw na rin isinasagawa sa eskwelahang ito sa May Kawayan, Bulacan. The children every day eat at least one serving of vegetables. Aside from the vegetables, they eat from lunch. Personally po kasi, medyo sakitin din po ako. So, nung nag-veggie, Meatless Monday po kami, medyo nabawasan po yung chance na magkasakit po. Pero hindi lang daw kalusugan na natutulungan ng advokasiyang ito. Ang hindi kasi pagkain ng karne, may naitutulong din daw sa ating kalikasan. Sa pag-aaral ng United Nations Food and Agriculture Organization, napagalamang ang industriya ng livestock ang responsable sa 7 billion tons ng carbon dioxide kada taon o 18% ng pandaigdigang greenhouse gas emission. Datos na mas mataas pa raw sa carbon footprint na dulot ng pagmamaneho ng sasakyan. Ang greenhouse gas emissions ang isa sa mga sanhi ng global warming. Hindi rin daw biro ang polusyong nakukuha sa pag-aalaga ng livestock animals. Libu-libong mga baka ito, libu-libong mga manok itong pinagsama-sama mo at lahat yan ay dumudumi, umiihi araw-araw. Ano? So, saan mo dadalhin yung mga yan? No? Nagtataglay din ng iba't iba pang mga chemicals tulad ng mga hormones, antibiotics, no? At iba pang mga inputs na nailagay dun sa kanilang mga kinakain. Kaya talagang ang polusyon na idudulot niyan ay napakatindi. Gaya ng dumi mula sa isang hog factory na ikinalaso ng milyong-milyong isda sa isang ilog sa Amerika. Kung may sasabatas ang lunti ang Lunes House Bill na isinulong sa bansa noong nakaraang taon, mababawasan daw ang pagtangkilik sa livestock gaya ng mga manok, baboy at baka. 3 milyong hektarya kasi ng agricultural land sa mundo ang kinakalbo taon-taon para mapagtamna ng pagkain ng mga ito. Nagtatanim din tayo ng crops, ng mga kung ano-ano, para lang din ipakain sa mga hayop na kakatayin. So yung mga tinatanim katulad ng corn or yung iba-ibang grains, imbis na ipakain mo yan sa mga manok, bakit hindi na lang yun ang kainin ng mga tao, di ba? Idagdag pa rin ang mas mataas na konsumo sa tubig. Itong sektor nga ng livestock production, nandyan yung malawak na pag-aaksaya sa mga tubig, no? Kasi yung palang isang pound ng beef kung ilang litrong tubig ang kakailanganin para makapag-produce ka lamang ng 1 pound of beef na yan. Ngayong World Environment Day, sa simpleng disiplina at matalinong pagpili ng pagkain, hindi lang ang ating kalusugan, kundi maging ang ating kapaligiran ay ating mapoprotektahan. Tina Panganiban Perez, GMA News.